Mga kapiling natin sa sandaling ito ang bagong kalihim ng PCO Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Magandang araw po sa inyo, Secretary, and welcome. Magandang hapon din. Magandang hapon sa mga tagapanood natin. Thank you for having me. Secretary. Thank you for having me. Gusto po kayo, sir? Mabuti naman. Excited para sa sona ng ating Pangulo. Sir, para sa kaalaman po ng publiko, kaka-appoint nyo lamang po bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office. So, maaari nyo bang ibahagi sa amin kung ano yung magiging prioridad ninyo bilang kalihim ng Presidential Communications Office? Well, Joey, tulad ng nasabi ko nung unang interview, pag-upo ko mga 2 weeks ago, ang priority ko yung tinatawag kong 3 Ps minus 1. No? Ito yung pag-communicate at pag-socialize ng mga programa at proyekto ng Pangulo minus the politics. So, 3 Ps minus 1. Napulong yun na po ba yung mga ahensya na nasa ilalim po ng PCO? Dahil marami-rami rin po yan. Kasama na po dyan ng PTV, of course, ano pang mga agencies. Yes, Angelique, ang priority ko talaga muna is i-meet yung mga makilala yung mga opisyal natin sa PCO at yun naman yung ginawa natin ng nakaraang 2 linggo, no? Sa susunod na linggo, yung mga attached agencies ng PCO naman yung nadalawin natin at magpapabrief tayo sa kanila. Siyempre, alinsunod din sa tagubilin ng ating Pangulo yung digitalization or digital transformation. So, isa sa mga concerns natin yan, paano nyo po isusulong yung digital transformation? At isa pang issue ngayon is, perennial problem naman din yung press freedom o yung pag-curtail sa rights ng mga mamamahayag. So, ano po ang plano nyo doon, Sec Dave? Tama, Joey. No? I think ang priority namin talaga is to advance digital transformation within PCO by expanding the digital footprint of not only of the PCO, the Office of the President, but the entire government. No? So, alam naman natin, yung mga audience natin, karamihan dyan, digital publics na, no? So, we have to reach more of them through digital transformation by expanding the digital footprint of this administration. Bukod po sa digital transformation, ano po pong programa ang nais niyo pong ihatid o isulong para po magkaroon tayo ng transparency sa paghahatid po ng impormasyon at malabanan din po yung mga fake news, ano ho? Totoo, Angelique, yung pa rin ang prioridad ng PCO, no? Labanan yung mga fake news by just presenting facts and responding to misinformation. No? I think yun ang prioridad namin ngayon. Hindi tayo makikipaglabang ng fake news laban sa fake news. Yung fake news, lalabanan natin ng tunay na data, ng tunay na facts. We will present them the facts so that we can combat misinformation. Alam naman natin, Sec Dave, na nagkaroon ng bagyo ng sama ng panahon last week, but we still have to prepare for the State of the Nation address dahil constitutional duty ito ng ating Pangulo. So, ano po yung naging paghahanda ng Presidential Communications Office para maipaalam sa ating mga kababayan ang paparating na sona ng ating Pangulo? Yung Presidential Communications Office hindi naman nagkulang para ipahatid sa ating mga kababayan yung nalalapit na sona, no? Alam natin constitutional mandate yan, ano, that the President has to deliver the State of the Nation address every 4th Monday of July, no? Medyo na hindi tayo pinalad last week at inabot tayo ng sunod-sunod na masamang panahon, pero hindi ibig sabihin nun titigil kami sa pag-imporma sa publiko na ngayong Lunes, in a few hours, mag-uulat na ang Pangulo sa ating bayan. This will be his 4th State of the Nation address, and this will signal the start of the second half of his term, di ba? Midway na tayo, kumbaga sa basketball, ito na yung second half. Ito na yung crucial second half of the ball game. Napakalaking habon, Secretary, mabagatid ng tamang impormasyon, lalo-lalo na sa ating mga kababayan doon sa grassroots levels. Ano pa ang asahan ng taong bayan sa PCO para makapagatid tayo ng tamang impormasyon sa kanila na mula sa gobyerno?
Siguro ang importante sa amin sa PCO ay palakasin yung ating grassroots communications, no. Andiyan naman yung infrastructure natin sa PIA, sa PNA, sa PTV4, no. Ang importante lang we deliver timely and relevant information to the people, especially in the grassroots area. Hindi tayo dapat maging NCR centric kumbaga or Metro Manila centric, but yung balita maipakalat natin sa buong bansa. Maraming salamat po. Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Magandang araw po. Thank you. Magandang hapon po, Secretary.